What's up mga boss? Good morning. So, gear up tayo ng konti. Pupunta tayo sa Santa Rosa. Ano ngayon? Sabado ngayon. May kukunin lang akong pyesa na para sa SGP natin. Let's go. Okay guys, good morning. Good morning. Isang vlog ulit tayo. So, magbablog lang ako ngayon para medyo sagutin yung mga frequently asked questions, mga facts. Sa mga comments natin. Hindi ko alam nga kung hindi ko kasi nalista agad. The same time, may pupuntahan din tayo sa Santa Rosa. May kukunin akong pyesa para dun sa upcoming build natin, sa bagong upgrade. Oh shit. Tara, samahan nyo na muna akong mag-ride sa papunta sa Santa Rosa lang. Frequently asked questions. Yeah. So, pansin ko lang guys, simula nung nag-start tayong mag-YouTube, ang usually napapansin ng mga subscribers natin or yung mga napapabisita sa channel natin is, ang number one, sabi nila ito, ping, pop up screen. Yan, mga ganyan. Yung ano daw yung side mirror natin, which is ito. Yan. Yan, side mirror. So, ang ating side mirror guys, Shopee finds lang yan. Tawag sa kanya is Nemo Ducati type side mirror. Ilalagay natin sa description ng Shopee link nila. So, yun yung pinakaunang ano natin, frequently asked questions. Okay guys, ang number 2 naman. So, saan ko daw nabili yung gloves natin? Tapos, anong gloves daw ba itong gamit natin? So, ang tatak nito is Nitro gloves to. Nitro, alam mo, 426 or 462 yung model or variant niya. Yan, may white. Tapos, alam ko may black. Kaso sold out na ata yung black, kaya white na lang kinuha ko. So, yun yung sa pangalawa natin. Pangatlo sa mga katanungan na lagi nating napapansin din is yung gas consumption ng ating sniper. Kasi nga, di ba, hindi na to stock. Kumbaga, stock makina pa rin naman, pero nagpalit tayo ng pipe, nagpalit tayo ng ECU, nagpatono tayo ng ECU. So expect, pag nagpatono ka ng ECU, mababago yung air to fuel ratio nya. May changes sa performance. Pag may changes sa performance, may changes sa consume ng gasolina. Let's go. Ayun. So ganun. So in short, katinono na ang inyong unit. Syempre sa performance ibabase yan, or itotono yan sa pagiging performance wise, hindi sa tipid type, tipid wise. Kasi yung stock natin, yan na yung nakatipid wise sa pagkakaalam ko ha. Kaya mapapansin nyo, matipid siya, parang nasa 50 plus km per liter yung inaabot, ganun. Pero itong ano natin, itong ECU, itong motor natin ngayon si CK na naka UMA M9 ECU, tsaka naka UMA V35 tapos tono, nakatono, is kung ang stock mga nasa 52 km per liter, ganun, ito nasa 43 to 46 km per liter. Yan, depende na sa facing yan. So yun. So dami ko sinabi, pero ang sagot lang dun sa consumption natin ngayon is nasa 43 to 46 km per liter tayo. Let's go! Ano pa nga ba yun? So, yung may nabasa din pala ako kanina guys, ito pang-apat na to, pang-apat na tanong na ano daw yung ginawa ko or para magkaroon pa rin ako ng side stand. So, ang ginawa ko guys is may nabibili sa Shopee na side stand bracket. Yan, para hindi nyo natabasin yung stock. Kasi 'di ba, yung stock foot peg natin ng driver, meron siyang ano, may nakakonect na parang nandun agad yung side stand natin. So, since maalis nga yun, mapapalitan, wala nang pagkakabitan yung side stand.
So ang ginawa, ang improvise dyan, bibili ng side stand bracket. So ito, sa link ko na lang din nilalagay, sa Shopee lang natin nabili yun. Hanggang ngayon, goods pa naman, walang issue. Ako lang nagkabit nun. Madali lang i-DIY guys. Tignan nyo lang yung, bago nyo, titignan nyo lang yung pinaka sakit. Tapat-tapat lang naman, so 4 na screw lang yun. Tapos yun ibabalik nyo na dun yung side stand. Ang pinakamahirap lang dun sa pagkabit ng side stand, yung yung spring, kasi medyo matigas. So kailangan yung gamitan ng puwersa. Ganun lang. Yun. Yun yung pang-apat natin. Hihi. Guys, ito na yung pang-5. Yan. Pang-5 tanong. Ito, nagawan ko na to ng video. Yung sagot or ano, kung ano-ano man. Sagot. Nagawan ko na ng video, nasagot ko na rin to. Dinemo ko rin. Ito yung boss, pasok ba sa LTO yung pipe na yan? May huli po ba yung pipe na yan? Pasok ba sa decibel meter ng LTO yan? Ang sagot dyan, yes po, pasok. Kasi ako lang nagtry. Ang ginamit ko is yung application na decibel meter, Decibel X. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, naka-flash dyan sa screen. Application lang siya. So may errors or may percentage pa rin dyan na hindi pa errors eh. Basta may margin ng siguro plus minus 5. Gawin na natin ganoon para safe. Tapos ang nakuha nating score sa previous video, pwede nyo panoorin, kakapost. Yun ang pinaka recent post natin. Ito i-upload, i-flash ko na rin sa screen ano yung title ng video natin, or ililink natin, gano'n. So yun, ang result nun, pag naka-idle, mga nasa 80 plus. Tapos nung nag-rev na ako, na binabad ko sa 2,000 to 3,000 RPM, nasa ano na siya. Ang pinaka top niya is nasa 92 to 93. Yeah. So safe kasi based sa LTO standard, based dun sa LTO na kasulatan, 99 decibel dapat, hindi lalagpas ng 99 decibel yung reading ng pipe mo pag nasa 3,000 RPM or 2,000 to 3,000 RPM. Yun lang. Alright, so yun yung pang-5. Dami ko na sinabi, out of topic na. Yun lang. So yung pang-6 natin, parang related to dun sa number 4, yung sa ECU natin or pipe. Kailangan po bang mag-remap pag nagpalit ng pipe? Yan ang pinaka ngayon pinaka laging tanong. Well, para sa akin, ang pinakasagot kasi dyan, nasa sayo yan. Kasi ikaw naman, motor mo naman yan. So decision mo pa rin. Pero ako, para sa akin, mas okay yung na lang. Ang gagawin is bili na lang ng programmable ECU, kahit yung budget meal, para maitama lang yung AFR, tsaka para mahuli yung performance talaga na ibibigay ng pipe na binili. Pero ako, gusto ko lang talaga ma-maximize yung performance, kahit maliit na HP lang yung dagdag, or kahit hindi ganun laki yung dagdag. Basta gusto ko maayos. Na lang, parang bonus na lang dun yung may mga backfire, ganun, mga idle loop, mga open throttle backfire, mga ganun. So yun ang pang-6 natin. So ang next at ang last na siguro natin is ano daw ba yung caliper natin sa harap tsaka sa likod. So ang caliper natin sa harap at sa likod, stock pa rin po yan. Pati yung disc, pati itong lever, clutch lever, brake lever, stock pa rin yan. Wala pa po tayong ginagalaw dyan. Ayun, so yun lang guys. Yan, dito na tayo sa meet up sa may Golden City, Jollibee. Kukunin lang natin dito yung pyesa na kasama dun sa ikakabit natin upgrade. Let's go. Yan,
So, nakuha na natin yung passenger footrest ng rider. Yun na. Yun ang kinuha natin kasi is yung sa Santa Rosa, i-meet up natin yung passenger footrest ng rider. Para sa, yun yung gagawin natin kapakan para sa S1 natin. Bumili kasi ako ng S1 shifter. Papalit tayo ng S1 shifter. Try natin. Yehey! Tingnan natin kung ano mangyayari. Kakalabasan ng DIY nun. Pucha, nakakabahan na ako kung makakabit ba natin ng ayos. Pasok muna, shout out for show. Let's go. Hey, shout out Kuya Motovlog. Kay Jan, tropang S155CP. Hahaha, Richie Boyeta, consistent natin yan. Jim Beam Coffee Bean, shout out bye. Kay Anonymous, tropa, what's up? Kay Jamiro Solog, Torking, what's up? Kay Mario Senorin, Philip Bacani ulit, let's go, salamat pre, lagi ka nandyan. John Ray Bantillo, kay Jean Cloet, hey sir, sa mga single dyan, kayo na bahala mag-PM sa Facebook ni Jean. Tsaka nga pala guys, magmumotor yan, tsaka naka-sniper, matik sir. Tapos sa mga gusto pala guys sumali na chapter or club, PM lang kayo sa page or sa YouTube natin, S155CP Laguna, or kung saan man kayo, message lang kayo basta Sniper 155. Let's go! Ayun. So, yun na yung mga FAQ sa atin guys. Wala na akong ibang mas maidagdag pa. Siguro may nakalimutan ako sa next video na lang natin gagawa. Iipunan na lang muna ulit natin yung mga katanungan, yung mga tanong nyo, tapos sabay-sabay nating sasagutin. Pero nire-replyan naman natin yan sa sa mga comment natin sa YouTube. So yun, ginawan lang natin ngayon since para may masabi rin ako sa inyo, may topic ganun. Habang papunta tayo sa Santa Rosa at kinuha natin yung passenger footrest na ikakabit natin, katerno ng S1 single shifter. Oh my god, wow. Shit. Ayun, so siguro guys, hanggang dito na lang tong video na to, yung vlog na natin na to, quick vlog lang to. Tapos salamat sa mga nakasubaybay, sa mga nagla-like at nanonood. Huwag kayong magsawang manood kahit nakakatamad yung vlog natin. Hindi pa tayo kasi makapag-upload masyado kasi wala pa tayong kaching. May kailangan pa tayong paghandaan eh. May pinag-iipunan kasi tayo. Hindi pa tayo basta-basta makapaglabas ng pera. Tsaka wala ring mailabas, wala ring pera. Walang kaching. So ayun, salamat. Yun lang ulit, salamat sa mga nakasubaybay, sa mga sumusuporta pa rin kahit simpleng like at nood. Ayun. Salamat din sa mga subscribers natin dyan. Magsi 600 subscribers na tayo. 400 na lang, mag-ano na tayo. Pwede na tayong kumita sa YouTube. Para maka 1,000 subscribers daw dapat sa YouTube para kumita eh. Tapos ayun lang, huwag niyo kalimutan mag-subscribe pag napadaan kayo. Tapos ayun lang, ride safe always guys. Byroms TV, ang kataong gala, signing out. Let's go! Woohoo! Bomba. Hey! Ayun lang guys, salamat. Woo!